Isang mapagpalang araw, manood at matuto sa kalamang hatid namin sa inyo. Wika't panitikan ating uungkatin sa asignaturang Filipino, maging Fili Learners. Kami po ang inyong mga teacher presenters, Teacher Earl, Teacher Mitch, at Teacher G para sa I Teach TV. Nasasabik ba kayo tuwing nalalapit na ang kapistahan ng ating lungsod? Natitiyak kong lahat tayo ay nananabik na pagdiwang ang kasiyahang ito. Takbayan sa Iligan, TND Festival. Manuroy ta sa Iligan, TND Festival. Ang kapistahan ng Iligan ay ipinagdiriwang tuwing ika-29 ng Setyembre taon-taon. Ipinapamalas natin ang kultura, pananampalataya at pagkakaisa ng tatlong tribo na binubuo ng Lumad, Muslim at Kristiyano. Nagbibigay pugay rin tayo sa ating mahal na patron na si Senyor San Miguel sa pamamagitan ng street dancing at iba pang kasiyahan. kaya maghanda na at makasaya tayo sa aralin natin sa araw na ito. Dili ka mapalaka, Muslim, Lumad, Kristiyano, nagkahiusa, hindi sa Iligan. Bago natin talakayin ang bagong aralin para sa araw na ito, tuklasin at hulaan niyo muna ang mga salita at ang kanilang mga kahulugan. Pero isa puso muna ang kasabihan ni teacher para sa araw na ito. Basahin ang mga salita sa pagitan ng bawat linya upang ang kahulugan ay makuha sa tuwina. Ayusin ang salitang naka-jumble batay sa kahulugang nakalahad. Para sa unang salita, tawag sa kapistahan ng Iligan na nangangahulugang magdiwang o to celebrate. Kung ang inyong kasagutan ay DND, tama kayo. Ito ang tawag sa pista sa lungsod ng Iligan na naging tema sa nakaraang taon. Para sa pangalawang salita, tawag sa mga mamamayan na naninirahan sa lungsod ng Iligan. Kung ang sagot ninyo ay Iliganon, ay tama ulit kayo. Ang mga taong naninirahan sa Iligan ay tinatawag na Iliganon. At sa lokal na salita ng lungsod, tinatawag din silang Lumad Iliganon. At para sa ikatlong salita, Ito ay nangangahulugang paglikha ng ingay para magdiwang. Kasikas ba ang iyong sagot? Nako, tama ulit kayo. Ang paglikha ng ingay para magdiwang sa pamamagitan ng paggamit ng mga instrumentong pangmusiko o di kaya ay simpleng pagsigaw. Nangangahulugang katuwaan o kasiyahan. Kasadya nintak na, kasadya ba ang sagot ninyo? Tama na naman. Ang salitang kasadya ay ginagamit para bigyang kahulugan ang salitang kasiyahan. Tuwing kapistahan ng Iligan ay mayroong tinatawag na Kasadya Street Dancing na kung susuriin ang kahulugan ay masayang street dancing. Viva Senyor San Miguel! Viva! At para sa huling salita, Tradisyonal na uri ng transportasyon ng Iligan gamit ang kabayo. Sagot niyo ba ay tartanilya? Wow! Ang galing! Tama ito! Karagdagang kaalaman, alam niyo ba na 2 lungsod na lamang sa buong bansa ang ginagamit pa rin ang tartanilya
bilang paraan ng transportasyon. Sa Iligan, ito ay hindi lamang transportasyon, kundi ay palatandaan ng ating kasaysayan at kultura. Natitiyak kong nag-enjoy kayo sa activity natin. Kaya natitiyak ko rin na magugustuhan ninyo ang iba pang inihanda namin para sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy, ay mayroon muna akong ilalahad na ilang mga katanungan. Paano ninyo nakuha o nahulaan ang tamang hanay ng mga salita? Batay sa pagbibigay ng definisyon sa mga salita bilang clues, ay nakuha kaagad ninyo ang tamang hanay ng bawat salita. Anong mga paraan ba ang pwede nating gawin upang malaman ang kahulugan ng isang salita? Tama ang sagot ninyo. Maaari nating hanapin ang kahulugan ng isang salita sa pamamagitan ng paggamit ng mga diksyonaryo, pagsangguni sa internet gamit ang laptop o cellphone, mga sangguniang aklat at iba pang paraan. Ngunit, alam niyo ba, pwede rin nating makuha ang kahulugan ng isang salita batay sa kung paano ito ginamit sa pangusap. Tingnan natin ang ilang mga halimbawa. At para sa ating unang halimbawa, magarbo ang handaan sa bahay ni Aling Salud. Maraming pagkain ang nakalatag sa mesa. Kung ating susuriin ang pahayag, ano kaya ang kahulugan ng salitang magarbo? Kung ating titingnan ang pangungusap, ang lipon ng mga salitang nakahilig ay tumutukoy sa kahulugan ng salitang magarbo. Ang tawag sa paraang ito ay kontekstong pagpapakahulugan. Ang kontekstual na pagpapakahulugan o context clues ay paraan ng pagbibigay ng kahulugan ng isang salita batay sa kung paano ito ginamit sa pangungusap. Ngayon ay tunghayan natin ang iba pang halimbawa. Pangalawang pangungusap. Tuwing pista, ang kanilang bahay ay bukas para sa lahat ng bisita. Kahit na sino ay pwedeng pumunta at makikain. Alin kaya sa pangungusap ang nagbibigay kahulugan sa salitang bukas? Ang katagang kahit na sino ay pwedeng pumunta at makikain ang nagbigay kahulugan sa salitang bukas. Ibig sabihin ay welcome ang lahat sa kanyang bahay tuwing may pista. Pangatlong pangungusap. Kilala si Aling Nila na bukas palad sa kanyang kapwa at handang tumulong kahit kanino. Kapag sinabing bukas palad, nangangahulugan itong handa kang tumulong sa kahit na sino sa lahat ng oras. Pang-apat na pangungusap. Ang higaunon, Maranao at Kristiyano ay matiwasay na namumuhay sa Iligan. Lahat ay nagkakaisa at nagkakasundo. Sa katunayan, ang kahulugan ng salitang matiwasay ay payapa o walang gulo na nagbibigay turing sa pagkamit ng pagkakaisa at pagkakasundo. Mahalaga ang kontekstual na pagpapakahulugan sa pagtuklas ng kahulugan ng isang salita. Minsan ay nahihirapan tayong hanapin ang kahulugan ng isang salita, lalo na kung walang magamit ang diksyonaryo o sanggunian. Mabisang paraan ito upang mabatid ang kahulugan ng isang salita sa loob ng pangungusap at maunawaan ang mensaheng nais nating ipabatid. Pagkatandaan ang kasabihan ni teacher, basahin ang mga salita sa pagitan ng mga linya upang ang kahulugan ay makuha sa tuwina. Sa pagkakataong ito, ay nais ko namang subukan ang inyong mga natutunan at kakayahan. Ihanda ang inyong mga sarili para sa isang maikling pagsusulit. Maganda ng inyong mga papel at ballpen at ang buong puso ng pagkatuto. Subuking tukuyin ang kahulugan ng salitang nakadiin sa bawat pahayag. Piliin ang angkop na pahayag na maaaring maidugtong sa pangungusap. Napakahalaga ng Diande Festival para sa mga Iliganon. Ang Maranao, Lumad at Kristiyano
ay nagkakaisa sa pagdiriwang ng kapistahan ni Senior San Miguel. Titik A. Ang tatlong tribo sa Iligan ay malapit sa isa't isa. Titik B. Nangingibabaw ang pagkakaunawaan ng tatlong tribo tuwing araw ng pista. Titik C. Hindi kumpleto ang Diande Festival kung wala ang tatlong tribo. Kung ang sagot ninyo ay titik B, tama kayo. Ang pangungusap B ay maaari nating idugtong upang mabigyang kahulugan ang salitang nakadiin. Nagpupugay ang mga deboto tuwing pagpakanaog ni Senior San Miguel. Titik A. Ipinapakita nila ang kanilang pasasalamat sa patron ng Iligan sa pamamagitan ng pagdalo sa pagpakanaog. Titik B. Nananampalataya ang mga deboto kay Senior San Miguel. Titik C. Malaki ang impluwensya ni Senior San Miguel sa mga Iliganon. At ang tamang sagot ay titik A. Ang pangungusap A ay nagpapahayag ng kahulugan sa salitang nakadiin at maaari itong maidugtong upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Ang Mugna at Night Market ay patok sa tuwing nalalapit na ang kapistahan sa Iligan na lalong nagpapasigla sa lungsod. Titik A. Ang Mugna at Night Market ay nagpapalago sa turismo ng Iligan. Titik B. Mayaman ang Iliganon pagdating sa kalakalan. Titik C. Sikat ang Mugna at Night Market dahil dinadayo ang mga ito. Kung ang sagot ninyo ay titik C, tama kayo. Ang pangungusap C ay pinakamainam na sagot upang maidugtong sa pangungusap. Tama ba ang lahat ng inyong mga kasagutan? Kung gayon, ay may natutunan kayo sa aralin natin sa araw na ito. Laging tandaan na maaaring matukoy ang kahulugan ng isang salita na ginagamit sa pangungusap at ito ay makikita rin mismo sa loob ng pangungusap. Ano nga ba ang tawag dito? Tama! Ang tawag sa parang ito ay kontekstual na pagpapakahulugan o context clues. Ito ang pagbibigay ng kahulugan sa mga salita batay sa kung paano ito ginamit sa pangungusap. Kaya huwag kalimutan ang kasabihan ni teacher na basahin ang mga salita sa pagitan ng mga linya upang ang kahulugan ay makuha sa tina. Para sa karagdagang kaalaman ay gawin ang taktang aralin para sa araw na ito. Bumuo ng isang talata na naglalaman ng iyong karanasan o naobserbahan sa pagdiriwang ng kapistahan ng lungsod. Gumamit ng mga pangungusap na may kontekstual na pagpapakahulugan at sa lungguhitan ito. Sumangguni sa pamantayang ito. Maayos na paglalahad ng mga ideya at pangungusap, 20 puntos. Gumamit ng kontekstual na pagpapakahulugan, 20 puntos. Wastong gamit ng mga salita at pangungusap, 10 puntos, na may kabuuang puntos na 50 puntos. Hari nawa ay marami kayong natutuhan sa handog namin sa araw na ito. Laging isa puso at pakatandaan na sa paghahatid ng kaalaman, lahat ng bagay ay nagagawan ng paraan. Kami po muli ang iyong mga teacher presenter, Teacher G, Teacher Mitch, At Teacher Earl, mula sa Dibisyon ng Iligan para sa I Teach TV.